Oh. So, dapat ganun ang karakteristik ng mga mananampalataya. Dahil ang takot ay hindi po nanggagaling sa Diyos. Amen. Sa Daniel Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 18, Daniel chapter 3, verse 16 to 18, Shadrach, Meshach, and Abednego answered, O Nebuchadnezzar, our God whom we serve is able to deliver us. But if not, be it known unto thee that we will not serve thy gods. Everybody say, praise the Lord. Sa Tagalog at Ilocano version, ating pong basahin sa Daniel Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 18. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Daniel, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 18. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego ay nagsisagot at nagagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi talastasin mo ang hari, hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni mangagsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Amen. Ilocano version. Ito'y Daniel 3:16 hinggang 18. Ni Shadrach, Meshach, and Abednego, singmong badak kinunada ti ari, o Nabucodonosor, saan ang masapol asa mong bat kami kengka, ito'y abanag. Nukasta ti Diyos mi iso a pagserbiam mi, mabalin kami nga isalakan ti horno asumsumged ken dumardarang, ket ita imam o ari, ilapsup nakamto. Ket no saan may pakamukong makengka o ari, arita Diyos mo, di kam to pagserbian, ken kastamet di kam to pagdaydayawan, tiladawan abalitok nga impatakder mo. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. True servants fear God more than man. Amen. Amen. Tayo po ay natakot sa Diyos more than man. Walang taong dapat katakutan. Sa Diyos lang tayo matakot. Matakot tayo magkasala. Amen. And disobedience is a sin. Ang hindi pagsunod sa Diyos ay kasalanan. Amen. Pag sinabi niyang huwag kang matakot at nanatili kang matakutin, kasalanan yun. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Utos niya yun eh, huwag kang matakot. Tapos nanatili kang matakutin. Di kasalanan yun. Laban sa Diyos na nagsabi sa iyo na huwag kang matakot. So si Shadrach, Meshach, Abednego, kahit itapon sila sa hudno, hindi sila natakot. Binigyan pa sila ng chance. Dahil sila po ay kilala ng Haring Nebuchadnezzar. Binigyan sila ng chance. Pinainit pa. Ilang times na pinainit. Para sigurado talaga na pag sila ihulog doon, magiging abo. Parang kinikremate. No? Ikikremate sila na buhay. So ang requirements lang, pagtunog ng mga lahat ng mga panugtog, trompeta at iba pa, mag-bow down lang sila sa rebolto na gawa ni King Nebuchadnezzar. Reboltong ginto. So nung sila ay binigyan ng chance at tumunog ang mga panugtog at nag-bow down lahat, nanatili ang totoong lingkod ng Diyos na nakatayo at handang mamatay sa kanilang pananampalataya.
Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. So, nakuha ba nyo, napakinggan ba nyo yung punto? Sinabi nila, ililigtas kami ng aming Diyos. Pero kung hindi, but if not, kung hindi kami ililigtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami luluhod sa Diyos mo, King Nebuchadnezzar. Amen? So, faith is fearless faith. Ang pananampalataya ay pananampalatayang walang takot o walang kinatatakutan, kundi ang Diyos lang, na hindi tayo makasunod sa Kanyang utos. Nakuha natin, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Oh. Takot ka mamatay? Ang kamatayan ay darating anytime. Hawak ng Diyos ang buhay natin. Amen. Hawak ng Diyos ang buhay natin. Kung talagang panahon na, wala ka nang magawa. Kahit makapaligid pa sa iyo ang mga doktor. Yung doktor nga, namamatay eh. Amen. Namatay nga yung mga millionaire, mga billionaires, mga mayayaman. Kaya nilang maka-afford ng anumang gamot. Kahit milyon pa ang halaga ng isang tableta, kaya nilang bilhin yon. Pero namatay pa rin sila dahil yun na yung panahon. Yun na yung nakatakda. Everybody say, praise the Lord. Pero karamihan sa mga mahabang buhay, hindi naman mayayaman. Karamihan sa mga umaabot ng 100 plus ang edad, yun yung mga taong nakatira sa bundok. Sila yung mahahabang buhay. So wala sa kayamanan ang paghaba ng buhay. Si King Solomon nga, pinakamayaman na hari ng Israel, 50 years old, namatay. Si King Solomon, nakapagpatayo siya ng pinakamaganda at wala pang makakatumba sa pinatayo ni King Solomon na templo. Yun yung tinutukoy ng Malapino na darating panahon, mawasak yung templo na yon. Nawasak noong AD 70, nung lumusob ang mga Roman soldiers sa Israel at tinikover na nila ang Israel. At yung templo na yon ay pinalitan ng templo ng mga Muslim. At sabi ng Biblia, pagdating ng panahon, yung templo na yan ay itatayo muli. So paano may tayo? Nandiyan na yung templo ng mga Muslim. So maggera muna. At mawasak muna yung templo ng mga Muslim bago itayo ang templo ng Panginoon. So mayroon talagang gera. Hindi talaga natin mapigilan yan. Kahit ano pang prayer na walang gera, nakasulat na yan. No? Ang prayer na lang natin, bigyan tayo ng katapangan na patuloy pa rin tayong maglilingkod sa Diyos at patuloy pa rin tayong mangaral ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say, praise the Lord. Kahit lahat ay yuyuko sa Diyos ng sanlibutan ito, pero ang mga anak ng Diyos, katulad kay Shadrach, Meshach, Abednego, katulad ng ating mahal na pastor, katulad ng ating beloved parents in the Lord, ay manatili tayong tumayo sa katotohanan. Na ang Diyos ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi ng Proverbs chapter 28 verse 1, huling talata, minamahal, the wicked flee when no man pursue it, but the righteous are bold as a lion. Ating pong basahin. Sa Tagalog. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Proverbio,
Kapitulo 28, 28:1. 28, 1. Uno. Ito pang nasusulat, mga minamahal. Ang masama ay tumatakas ng walang taong humahabol, ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Amen. Everybody say praise the Lord. Ang masama ay tumatakas na walang taong humahabol. Ha? Takot na takot. Dahil siya ay lumalakad sa kasamaan. Kahit sa anino niya, takot siya. Di ba ganun? Ang mga masasama, takot na takot. Yung mga nangulimbat ng mga pera, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Oh, nasaan sila? Takot na takot. Nagtatago, punta sa ibang bansa, nagtago. Wala namang humahabol sa kanila. Amen. Ganon din yung mga NPA. Takot na takot. Nandoon sa bundok, nagtatago. Pag maglakad, gabi. Pag araw, kailangan hindi sila makita ng tao. Yun yung sinabi ng Bible. The wicked flee when no man pursue it. Ang mga masama ay tumatakbo kahit walang taong humahabol sa kanila. But, sabi dito, the righteous are bold as a lion. Ang mga matutuwid ay kasing tapang ng leon. Amen. Sino yung mga kasintapang ng leon, pumalakpak ng malakas na palakpak? Yun, yung mga may tapang katulad sa leon. Sa ating pong Ilocano version, nabasa na ba yun? Dito po sa Proverbio 28:1 sa Ilocano version. Dagiti nadangkes agtalawda, idinto nga awan ti tao amang kamat ngem dagiti nalintig, si tuturedda akas leon. Amen. Amen. Praise the Lord. So the wicked flee when no man pursue it, but the righteous are bold as a lion. Amen. Oh. So walang magmamarcha sa Tugigaraw na mga former NPA kung duwag tayo. Pinasok natin ang Sinundungan Valley, Marag Valley at iba pang mga delikadong lugar. Alas 7 ng gabi, nag-Bible study tayo hanggang alas 10 ng gabi. Makauwi kami alas 2 na ng madaling araw. Kuminsan doon pa kami matulog sa bundok. Pag na timing na uulan at yung dala naming sasakyan, hindi kayang umakyat doon sa kabundukan dahil madulas, doon kami natutulog. Oh, hindi namin alam, NPA na pala yung nasa paligid namin. Hindi namin alam, NPA na pala yung tinutulugan namin. Oh. Nalaman na namin nung sumuko na sila. O, di ba? Kung duwag ang mga anak ng Diyos, hindi patay na sila lahat. Kasi military ang aakyat doon at sila ay inumanslan. Imasakir sila doon para wala ng problema. No? Pero dahil tinuruan tayo ng ating beloved parents in the Lord na huwag matakot, nakapagligtas tayo ng maraming kaluluwa na hindi naniniwala sa Diyos dati. Ang Diyos nila ay baril. No? So, righteous servants of God have lion-like boldness. Yung mga righteous servants of God. Hindi lang servants of God, righteous servants of God. Ibig sabihin ng righteous, sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi po sumusuway. Amen? Kasi pag ikaw ay servants of God at sumusuway ka sa kanyang utos, hindi ka matatawag na righteous. Magiging wicked. No? Dahil ikaw ay wicked, katulad ka sa sinabi ng Bible, the wicked flee when no man pursue it. Takot ka ng takot. Hindi mo alam kung anong kinatatakutan mo. No? Makadaan ka lang sa puno ng baliti. Hallelujah, hallelujah.
Daan lang ako. Nakikiusap pa. Amen. Huwag mong pakiusapan yung demonyo. Pag nakaramdam ka ng iba, review ka lang in Jesus' name. Mawala na yung takot mo. Daan ka. Amen. Amen? Oh. Yung biyahe namin papuntang Marag Valley, kung hindi ka man mamatay sa ambush ng NPA, mamatay ka sa pangpang. Kasi yung pag-akyat, pag alanganin yung sasakyan mo at bibitaw yung brake at mamatay yung makina, patay ka. Pag uwi na naman, ilang oras yung pababa, palagi puro pababa. Kung ma-lost brake ka, patay ka rin. Oh. Nakataya talaga ang buhay. Pero dahil kasama natin mahal na Panginoon, nandito tayo, buhay pa rin. Palakpakan natin ng malakas na palakpakan ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Ang iba sa inyo, nakaranas nung naglakad tayo, galing ng Masi, papuntang San Juan, Sister Mendoza, nakasama yata? Kasama ba? Sister Nita Mendoza. O hindi pwedeng maglakad yan. Dati may cancer sa baga yan. May pneumonia siya. Pero nakaya niya yung 3 to 4 hours lakad. Oh. Daming first time na naglalakad. Gabi na yun. Hinahabol natin yung Bible study. Pag uwi, ganun din, maglakad. Salamat ngayon, minamahal. Pag pupunta tayo doon, isang request na lang sa sundalo para hindi na tayo maglakad, binibigyan tayo ng 6x6. O yung tinatawag nilang KM, yung made in Korea na sasakyan. Dahil nakita nila na malaking tulong ang ebanghelyo ng kaligtasan para maiwasan ang patayan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Hindi po tayo sumakay sa military truck dahil takot tayo. Yung iba naman, kahit walang ginagawa, puro komento lang eh. Nung umakyat tayo doon, naglalakad, comment pa rin. Ano namang makukuha nila doon? Wala namang tithes and offering doon. Ano makukuha nila doon? Pag mga disgrasya yan, masira pa ang gawain. Nung nag-offer na yung military, Brad, ihatid namin kayo. Iba na naman yung comment. Siyempre, papasok sila doon dahil kasama lang military. Wala ka talagang magawa. Pag mahilig sa komentaryo ng komentaryo, mga nuisance Christians po yan. Walang kwentang Krisyano yan. Amen. Amen. Mga duwag yan. Hindi yan mapuntang langit. Sabi ng Biblia, pag hindi sila magbago, sila ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Sabi nga sa ating binasa kanina, minamahal, the early Christians did not pray for safety, they prayed for boldness. Hindi po sila nalangin na ingatan sila, ang panalangin po nila, bigyan sila ng katapangan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, righteous servants of God have lion-like boldness. So, guilt makes cowards. Guilt makes cowards. Anong guilt? Yung alam mong gumagawa ka ng kalikuan, yan ang yung magiging coward. Ano mang coward? Duwag. Dahil alam mong marami kang ginagawang kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Ay, hindi ako sasama dun. Alam mo eh. You are guilt. Alam mong mayroon kang patagong ginawa kasalanan. So, gagawa ka talaga ng paraan. Hindi ka makasama dahil baka ako pang maging dahilan. Baka maambus pa kami doon.
O ba ako pa ang matamaan? O di ba yung binumba doon sa Maloso Basilan, yung mga sumama na mayroong mga sikreto sa buhay, sila yung natablan ng bumba. Everybody say, praise the Lord. May sumama doon, maiksi ang palda, doon sa dulo ng palda, tumama ang shrapnel. Sumama pa talaga, pasiksi-siksi pa. O di pagputok ng granada, yung dulo ng kanyang palda na above the knee, doon tumama yung shrapnel. Pero yung pumunta doon na walang iniisip na takot, lumalakad sa katuwiran ng Diyos, kumakanta pa, nag-assist pa. Yung mga nag-assist, brothers, sisters, nag-assist. Ang bumba pumutok sa harapan ng mga nag-assist. At saka yung song leader. Ang natamaan, yung nasa likod. Ang yung nag-assist, dumikit lang yung mga shrapnel doon sa kanilang uniforme na choir o uniform. Iningatan silang lahat ng mga Panginoon. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. So guilt makes cowards. Righteousness makes you fearless. Naunawaan natin? Pag ikaw ay may naramdamang takot, ibig sabihin mayroon kang tinatagong kasalanan. Righteousness makes you fearless. Pag lumalakad ka sa katuwiran ng Diyos, wala kang dapat katakutan. Kasi anytime pag mamatay tayo, langit. Amen. Pag hindi ka sure, naku, baka mapunta ako ng impyerno nito pag mamatay. Wag na lang. Next time na lang, Lord. Di ba? Katulad din ng Holy Supper yan. Takot kang mag-Holy Supper dahil alam mong mayroon kang inaalagaang kahinaan. Pero kung alam mong lumalakad ka sa katuwiran ng Diyos, wala kang naramdamang takot. Masayang masaya ka na mag-take ng Holy Supper. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, fearless servants are not without enemies or danger. They are without fear because they know who stands with them. Sabi nga ng Psalms 116 verse 6, 118 verse 6, the Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? Basahin nga natin hulang talata. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? Ating po basahin sa Tagalog. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa Banal na Aklat ng mga Awit, Kapitulo 118, versikulo 6. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Ang Panginoon ay kakampi ko, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Amen. Ilocano. Dito po sa Salmo 118 verse 6. Ni Jehova adda ditoy sikigak yakto agbuteng. Anya ti mabalin nga aramiden ti tao kanyak. Amen. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya ba nating sabihin yun, minamahal? Ang Panginoon ay kakampi ko. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao laban sa akin? Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, ihanda po natin ang ating sarili, minamahal. Anytime. Hindi natin alam. May mga lumalabas na magkaroon ng pag-alsa. So halo-halo na yan. Hindi natin alam kung anong grupo, basta pinaghahandaan nila yan. Tayong mga anak ng Diyos, isa lang po ang ating sinisigaw. Ang Panginoon ay kakampi natin.
Hindi tayo dapat matakot. Walang magagawa ang tao laban sa iyo, sa atin. Amen? Oh, yung 3 months na yon, nung panatili ng ating mga pastor, hindi siya takot mamatay. Kahit hindi siya kumakain sa loob ng 3 buwan. Binumba ng mga military ang kampo ng Abu Sayyaf. Sabi ng mga Abu Sayyaf, magtago na tayo. Sabi ng mga pastor, dito lang tayo. Sabi ng mga Abu Sayyaf, umalis na kayo diyan sa kubo. Bubombahin yan. Sabi ng mga pastor, magpuri tayo dito sa ilalim ng kubo. Bumaba yung tura-tura para maghulog ng bomba. Hindi po natakot ang mga pastor na mamatay. Umiwas yung bomba na hinulog. Instead na matamaan yung kubo, tumalsik yung bomba sa malayo. Hindi po basta-bastang tatalsik yun. 1,000 kilograms na bomba, mapadpad ba ng hangin yan? Eh yung Jolene na nga, pag ihulog mo, straight talagang mahulog yan. Maghulog ka ng Jolene, straight yan. Yung Pakaya, 1,000 kilograms na bomba. Hindi mapadpad ng hangin yan. Sinalo ng mga anghel at itinapon sa malayo. Amen! Everybody say, praise the Lord!